Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng US at Iran, may isang ulat ang lumabas mula mismo sa The Times of Israel na nagsasabing si Donald Trump ay handang tapusin ang giyera kahit hindi pa nabubuksan ang Strait of Hormuz. Hindi lang ito basta-bastang desisyon. Isa itong indikasyon kung paano nagbabago ang priorities sa isang ongoing conflict. Sa video na ito, susuriin natin kung bakit handang umatras ang US sa isang critical na objective at ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na kalagayan ng giyera. Kapag narinig mo ang pangalang Strait of Hormuz, kailangan mong isipin na hindi ito simpleng dagat na pwedeng pasukin at pwedeng kontrolin ng kahit gaano kalakas na navy. Bakit? This is one of the most dangerous and strategically complicated waterways in the world. Kasi sobrang makitid ng Hormuz sa ilang bahagi. Para siyang bote ng long neck. Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang barko ng US, mapipilitan pa rin silang dumaan sa predictable routes at doon pumapasok ang advantage ng Iran. Alam ng US kung gaano kadelikado yan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi sila makapasok. Oh no! At hindi lang ito open water combat. Iran has spent years preparing for this exact scenario. Sabi ko nga sa nakaraang video, may tinatawag silang asymmetric warfare strategy. Instead na harapin ng US head-on, gumagamit sila ng fast attack boats, coastal missile systems, naval mines, at drones. Diba sabi ni Trump noon, 90% ng depensa ng Iran, ubos na raw. Kung ubos na pala, bakit ayaw pa rin nilang pumasok? Kasi alam ng US na 1/3 pa lang ang kumpirmadong natamaan nila. So imagine this, kahit na technically mas malakas ang US, they're entering a battlefield na designed para pahinain sila over time. Oh no! Hindi ito quick invasion. It's a slow, dangerous grind. Idagdag mo pa dyan ang geography. Ang Iran ay nasa mataas na terrain sa gilid ng Hormuz. Parang naka-sniper position. They can monitor and they can strike from land, habang ang US ay nasa baba, nasa exposed position sa dagat. That's a huge disadvantage. Kahit may advanced ships at aircraft ng US, hindi nila kayang burahin agad lahat ng nakatagong launch sites ng Iran. Ngayon, isipin mo ang pinakamalalang senaryo. Ano yon? Mining ng strait. Hindi mo kailangang sirain lahat ng barko. Kailangan mo lang magtanim ng sapat na mina para matakot ang lahat na dumaan at hindi madaling linisin ang mina. That takes time. Days, weeks, even months. Habang ginagawa yon, naka-freeze ang global oil flow. At habang tumatagal, tumataas ang economic pressure at political pressure. This is where reality kicks in. Kahit gustuhin ng US na buksan ang Hormuz, it's a high-risk operation na pwedeng mag-escalate into a wider regional war. Oh no! At bawat araw na tumatagal, mas lumalaki ang mawalang pera, resources, at posibleng buhay ng sundalo. Kaya ngayong narinig natin na handa na si Trump na tapusin ang giyera kahit hindi pa fully controlled ang Hormuz, hindi lang yun simpleng desisyon. It reflects a deeper truth na may mga lugar talaga sa mundo na kahit ang pinakamalakas na military power, hindi kayang kontrolin agad, lalo na kung ang kalaban ay handang gawing impyerno ang bawat metro ng laban. Hindi naman takot na as in kinakabahan ng US. Ibig kong sabihin, yung calculated fear ba na pwedeng magbago ng buong direksyon ng giyera. Isipin mo ito, kapag pinilit ng US na buksan ang Strait of Hormuz, hindi lang ito simpleng naval operation. Hindi ito parang punta lang ang fleet, tapos solve na. In reality, it's a high-risk trigger point. Isang maling galaw lang, isang maling tama ng missile at pwedeng mag-chain reaction ang buong Middle East. Dahil hawak ng Iran ang advantage ng geography, hindi nila kailangang manalo sa traditional sense. Kailangan lang nilang gawing magulo, unpredictable, at mahal ang sitwasyon. They can deploy sea mines, fast attack boats, at anti-ship missiles. Maraming nagko-comment dati, hindi nga nila napalubog ang US carriers kasi hindi nakapokus ang Iran sa traditional war. Hindi nila kailangang talunin ng US Navy. Kailangan lang nilang pahirapan ang galaw ng US. And once na pumasok ang US sa ganitong klase ng operation, para kang pumasok sa isang maze na puno ng traps. You don't control the pace anymore. The enemy does. Ngayon, dito na pumapasok ang escalation risk. Kapag nagkaroon ng direct confrontation sa Hormuz, hindi lang Iran versus US ang laban. Posibleng madamay ang buong rehiyon. Ang mga oil facilities sa Gulf, like Saudi Arabia, UAE, pwedeng maging target. Isang missile lang na tumama sa refinery, global economic crisis na agad. Oil prices spike, markets panic,
supply chains collapse. It becomes bigger than the war itself. At hindi lang yon, may tinatawag na horizontal escalation. Ibig sabihin, hindi ka lang lalaban sa isang lugar. Lalawak ang laban sa iba't ibang fronts. Iran has networks and allies. Pwedeng magkaroon ng attacks sa ibang bansa, sa ibang dagat, kahit sa cyber domain. So habang iniisip ng US, tara bubuksan natin ng strait. Ang iniisip naman ng Iran, okay, kung papasok ka dyan, we expand the battlefield. That's the danger. Kasi once na nag-escalate ito, mahirap nang kontrolin kung saan ito titigil. Oh no! Kasi ang giyera ay hindi sumunod sa plano. Kahit may plano kang maganda, iba ang magiging resulta. And this is where leaders like Donald Trump have to make a hard call. Do you push forward for a complete objective? Or do you step back before things spiral out of control? Kasi sa ganitong sitwasyon, winning the battle might mean losing control of the entire war. Kaya minsan, ang pinaka-agresibo na desisyon ay hindi ang umatake, kundi ang umiwas na lang sa malaking laban na hindi mo na kayang i-contain. Ito ang isa sa pinakasensitibo na parte ng buong sitwasyon. Yung ideya na kahit malakas ang US, hindi nila nakuha ang tinatawag na total victory. Sa simula ng anumang gyera, laging may malinaw na objective. Hindi lang basta manalo, kundi tapusin ang laban sa paraang wala nang kakayahan ang kalaban na bumawi. Pero sa kaso ng Iran, mukhang hindi ganito ang nangyari. Oo, may na-damage. Oo, may mga target na tinamaan. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, buhay pa ang pinakaugat ng sistema ng Iran. Their command structure is still functioning. Their ability to influence the region ay hindi nawawala. At higit sa lahat, hawak pa rin nila ang strategic leverage gaya ng Strait of Hormuz. And that changes everything. Ang iniisip kasi ng mga tao, marami nang nasisira sa Iran. Talo na daw sila. Pero sa military thinking, hindi sapat na nakapinsala ka lang. Ang tunay na victory ay kapag wala ng capacity ang kalaban na magdikta ng sitwasyon. Pero dito, parang baliktad. Kahit napuruhan ng Iran, may mga baraha pa rin silang hawak. It's like a fight where one side is bleeding but still holding a knife. So what does that mean? Ibig sabihin, kahit mag-declare ng end of war ang US, hindi ito yung malinis na pagtatapos na gusto nila. Walang malinaw na moment na masasabi mong tapos na talaga. Instead, it feels more like a strategic pause kaysa isang decisive win. At dito nagiging interesting ang galaw ni Donald Trump. Kapag sinabi mong handa kang tapusin ang gyera kahit hindi mo nakuha ang isang critical objective, may dalawang posibleng basa dyan. Pwedeng sinasabi mo na enough is enough, we've done what we can. Pero pwede rin ang ibig sabihin ay this is as far as we can go without paying a bigger price. That's the uncomfortable truth in modern warfare. Hindi lahat ng laban natatapos sa malinaw na panalo. Minsan, natatapos ito dahil sa limitasyon. Limitasyon ng oras, ng resources, ng political pressure o ng risk na baka lumala pa ang sitwasyon. Oh no! At kung titignan mo ang Iran, they managed to avoid collapse. They survived. And in geopolitics, survival itself can be a form of victory. Kapag pinag-uusapan ang pressure sa loob ng US, hindi ito agad nakikita sa headlines. Pero ito ang isa sa pinakamalakas na puwersang nagtutulak kung kailan tatapusin ang isang gyera. Sa simula, kayang suportahan ng publiko ang military action. May sense of urgency, may dahilan, may momentum. Pero habang tumatagal ang conflict, unti-unting nagbabago ang tanong ng mga tao. From, kaya ba nating manalo? Nagiging, hanggang kailan ito matatapos? At mas mahalagang tanong ng maraming tao, magkano na ang gastos nito? Huh? Dito na pumapasok ang economic pressure. Kapag naapektuhan ng Strait of Hormuz, automatic na tumataas ang oil prices. Hindi lang ito abstract concept ramdam ito ng ordinaryong Amerikano sa gasolina, sa pagkain, sa transport, sa lahat ng basic expenses. Oh no! Inflation starts creeping in. At kapag ang average citizen ay nagsimulang ma-pressure financially, mabilis mag-shift ang public opinion. Biglang hindi na foreign policy issue. Ang gyera ay nagiging personal problem na. Oh no! And in a country like the US, public sentiment matters a lot. Hindi pwedeng baliwalain ng kahit sinong leader ang galaw ng voters. Because at the end of the day, every war has a political cost. The longer it drags, the heavier that cost becomes. Habang tumatagal ang conflict, nagsisimula ring magtanong ang mga lawmakers, media, at maging ang sariling supporters na what's the end game? Kung walang malinaw na sagot, nagiging liability ang gyera. Kahit gaano kalakas ang military mo,
Kung nawawala ang suporta sa loob ng bansa, humihina ang political foundation mo. Dagdag pa rito ang mismong gastos ng gyera. Modern warfare is extremely expensive. Bilyon-bilyong dolyar ang nauubos sa deployments, sa logistics, sa weapon systems, at support operations. Habang tumatagal, mas lumalaki ang pressure na yon sa budget. At kapag may ibang domestic issues, nagiging mas obvious ang trade-off. Bakit tayo gumagastos dito habang may problema sa loob ng bansa? Ito ang silent battle na hindi mo laging makikita sa balita. Kaya minsan, ang desisyon na tapusin ang gyera ay dahil lumalakas ang pressure sa loob ng bansa. It becomes a balancing act between projecting strength abroad and maintaining stability at home. Because in reality, a war is not just fought with weapons. It's also fought with public trust, economic stability, and political survival. And once those start to crack, mapipilitan ka talagang mag-adjust. Totoo mga kaibigan, lahat ng bansa, lahat tayo, may hangganan ang kapangyarihan natin. I mean, may kalakasan tayo at may kahinaan din. Sanay na kasi ang mundo na makita ang US bilang bansa na kayang kontrolin ang kahit anong battlefield. Sila ang tinitingala. Sila lang ang malakas sa isip ng karamihan. Pero ang Strait of Hormuz ay hindi ordinaryong lugar. Wow! Hindi ito open ocean kung saan pwede kang mag-deploy ng overwhelming force at matapos agad ang laban. Ito ay isang makitid, sensitibo at politically explosive na choke point kung saan ang Iran ay hindi kailangang manalo. Kailangan lang nilang gawing imposible ang objectives ng US. Wow! At dito lumalabas ang reality na kahit gaano kalakas ang isang bansa, hindi ibig sabihin kaya nitong ikontrol lahat ng variables. Power is dominance, but in practice, power is also about limitations, trade-offs, and risk management. Isipin mo ito, kayang sirain ng US ang targets, kayang mag-deploy ng advanced weapons, kayang manalo sa direct confrontation. Oh no! Pero ang tanong, kaya ba nilang panatilihin ang kontrol sa isang lugar na kayang guluhin ng kalaban araw-araw? Kaya ba nilang isecure ang isang choke point na kahit matapos ang isang operasyon, pwedeng i-disrupt ulit kinabukasan? That's the uncomfortable truth. Because real power is not just about winning battles, it's about sustaining outcomes. At kung ang isang objective ay nangangailangan ng endless presence, endless risk, at endless cost, doon mo mararamdaman na kahit superpower ka, may punto na hindi na siya sustainable. Oh no! At dito nagiging interesting ang decision ni Donald Trump. Sa surface level, mukhang choice lang niya. Parang sinasabi niya, we don't need Hormuz to end this war. Pero sa mas malalim na basa, pwede rin itong makita bilang isang silent acknowledgement that getting everything you want is not always realistic. Hindi ito tungkol sa kahinaan. Mas tamang sabihin na ito ay tungkol sa pagiging grounded sa reality ng modern warfare. Dahil sa panahon ngayon, hindi na sapat ang military superiority lang. Ang gyera ay hindi na katulad dati na harap-harapang patayan. More on ground combat, konti lang ang airstrikes, di ba? Pero ngayon, kailangan mo ring harapin ang asymmetric tactics, economic consequences, political pressure, at global reactions. At minsan, kahit ikaw ang pinakamalakas, mapipilitan kang pumili. Do I chase a perfect victory or do I settle for a controlled outcome? Because the moment you push beyond your limits, doon nagsisimula ang tunay na panganib sa sarili mong kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Oh no! Sa huli, ang ganitong desisyon ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito ay paalala na sa likod ng bawat superpower, may isang katotohanan na hindi pwedeng takasan. Ano yon? Power is real, but it is never absolute. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng analysis, yung hindi lang headline ang tinitingnan, kundi pati ang mga nakatagong ibig sabihin sa likod nito, i-follow mo na ang page na to at i-subscribe mo na rin ang YouTube channel natin at i-share mo ito sa mga gusto ring maintindihan ang totoong galaw ng mundo. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang balita. Kailangan natin itong maintindihan.